Itinakda po ng Department of Education or DepEd ang nationwide enrollment para sa mga pampublikong paaralan mula Hunyo 9 hanggang 13 bilang paghahanda sa school year 2025 to 2026 na magsisimula sa Hunyo 16. Hinihikayat po ang mga magulang na i-enroll ang kanilang mga anak sa loob ng takdang panahon upang maiwasan ng abala. Maaaring gawin ang enrollment online o on-site sa mga paaralan. Obligadong magpatala ang mga papasok sa kindergarten, mga transferee at mga estudyanteng papasok sa grade 1, grade 7 at grade 11. Ang ibang mag-aaral ay otomatikong pre-registered na. Ang darating na school year ay magsisimula naman sa Hunyo 16 ngayong taon at magtatapos sa Marso 31, 2026 na bahagi ng pagbabalik sa pre-pandemic academic calendar. Mananatiling face-to-face ang pangunahing mode ng pagtuturo. Ngunit gagamitin pa rin ang distance learning kapag kinakailangan. Kasabay nito, isasagawa rin ang mandatory health assessment na mga mag-aaral sa panahon ng Brigada Eskwela at sa unang 3 linggo ng klase. Nais naman ni Senador Jinggoy Estrada na alisin ang senior high school sa K-12 program sa pamamagitan ng inihain niyang Senate Bill No. 3001 na naglalayong baguhin ang Enhanced Basic Education of Act 2013 o Republic Act 10533. Ayon kay Estrada, hindi natupad ng K-12 program. Ang layunin nitong ihanda ang mga estudyante sa trabaho sa kabila ng dagdag na gasto sa oras at pera para sa mga magulang. Sa kanyang panukala, ang bagong basic education structure ay binubuo ng 1 taon sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa high school. Nilinaw niyang hindi nito ibinabasura ang buong K-12 law, kundi binabago lamang ang bahagi na nagdaragdag ng senior high. Bagamat isa siya sa bumoto noon pabor sa K-12 noong 2012, sinabi naman po ni Estrada na panahon na upang baguhin ito dahil hindi nito natugunan ang mga inainasahang benepisyo. Samantala, kinilala naman ng Department of Education sa pangunguna ni Education Secretary Sani Angara ang mga problema sa programa at kasalukuyang inaayos ang curriculum. Pag-aaralan pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners. Ayon po yan sa Malacanang. Ipinahayag ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na isinasalang-alang pa ng Pangulo ang epekto ng naturang aumento sa buong ekonomiya at iba't ibang sektor. Bagamat suportado umano ni Marcos ang layuning mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa, kailangan dumaan pa ito sa konsultasyon sa mga wage board at masusing pag-aaral lalo't hindi pa ito umaabot sa Senado. Naipasa na ng Kamara ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa nitong Miyerkules, ngunit ilang senador ang nagpahayag ng agam-agam. Ayon kay Senador J.B. Ejercito, maaaring makabigat ito sa maliliit na negosyo, habang binigyan din naman ni Senador Joel Villanueva ang malaking agwat sa bersyon ng Senado na 100 pesos lamang ang dagdag. Banta pa niya, posibleng mabito ito ng Pangulo kung ipipilit ang mas mataas na halaga. Bumagal pa sa 1.3% ang inflation rate ng bansa nitong Mayo ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito kumpara sa 1.4% noong Abril at pinakamababa mula Nobyembre 2019. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ang year-to-date average inflation ay nasa 1.9%. Mas mababa sa 2.2 to 4% na target ng gobyerno. Paliwanag po ni Mapa, ang pagbagal ay dahil yan sa mas mababang pagtaas ng presyo sa pabahay, tubig, kuryente at gas. Mula 2.9% noong Abril sa 2.3% nitong Mayo. Humina rin ang inflation sa restaurant at accommodation services na 2% mula sa 2.3%, habang ang transportation naman ay bumaba sa 2.4% mula sa 2.1%. Samantala, nananatiling 0.7% naman ang food inflation. Muli po nakapagtala ang PBOX ng mga aktibidad ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras kung saan naiulat po ang 2 volcanic earthquakes.
Ayon sa PBOX, ngayong Biyernes, umabot po sa 73 tonelada kada araw ang ibinubugang sulfur dioxide o asupre ng bulkan. Bukod dito, napansin din ang katamtamang pagbuga ng singaw na may taas na tinatayang 1,800 metro mula po yan sa bunganga ng bulkan. Paalala po ng PBOX, bagamat nasa alert level 1 pa rin ng bulkan, pinapalalahanan ng publiko na iwasan ang paglapit sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater dahil yan sa maari pa rin magkaroon ng biglaang pagputok ng singaw o gas emission. Aprobado na sa botong 162 ang House Bill 11254 na naglalayong tuluyang ipagbawal ang isabong sa bansa. Kapag naging batas, otomatikong bawawalan ng bisa ang lahat ng permit at lisensyang inilabas ng PAGCOR para sa isabong at hindi na muling maglalabas ng bago. Ang sinumang lalabag ay maaring makulong ng 1 hanggang 20 taon at pagmultahin ng 500,000 pesos. Samantala, pasado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 11253 na nagbabawal sa operasyon ng sabungan sa loob ng 500 metro. Mula po yan sa mga tirahan, paaralan, commercial area at simbahan. Inaprobahan din po ang House Bill 11044 para sa mas mahigpit na regulasyon ng sabong sa ilalim ng mga lokal na pamahalaan. Isang maswerteng mananaya naman ng loto ang nakakuha ng 21.7 billion pesos na jackpot sa Mega Lotto 645 nitong Miyerkules. Ayon yan sa PCSO, ang winning combination ay 42, 28, 04, 29, 10, and 30. Maring i-claim ang premyo sa loob ng isang taon sa PCSO main office sa Mandaluyong, kalakip ang winning ticket at 2 valid ID. Samantala, 44 na veterans naman ang nanalo ng tig 32,000 pesos sa pagkakatama ng 5 sa 6 na numero. Ginaganap ang Mega Lotto 645 tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Inihikayat po ng PCSO ang publiko na suportahan ang kanilang mga laro para sa mga programang pangkalusugan at kawanggawa. Inaasahan po makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa, dulot pa rin po yan ng southwest monsoon o yung habagat at ng trough ng low pressure area o LPA ayon po yan sa Pag-asa nito Biyernes ng umaga. Sa ulat ng Pag-asa, dahong alas 4 ng umaga, ang habagat po ang siyang magdadala ng mga maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa mga sumusunod na lugar. Kabilang po dito ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Sorsogon. Samantala, ang trough naman ng LPA na namataan sa layong 945 km, silangan po yan ng Eastern Visayas noong alas 3 ng madaling araw, ay inasahang pong magdadala yan ng kaparehong lagay ng panahon sa parte naman po ng Bicol Region, Mindanao at nalalabing bahagi po ng Visayas. Kung sakaling maging ganap po na bagyo itong kauna-unahan sa bansa ngayong 2025, ay tatawagin po ito bilang Bagyong Auring. Inaasahan din po na nasa 1 o 2 bagyo ang papasok sa ating bansa ngayong buwan ng Hunyo. Nagbabala naman po ang Pag-asa na maaring magdulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Sa iba pang bahagi po ng ating bansa, inaasahan naman po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga posibilidad na mga panandaliang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Dahil pa rin po yan sa umiiral na hanging habagat. Paalala po, mainam po na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi ng ating bansa. Sa segment na ito, tatalakayin natin ang isang bagay na tila simpleng gawain lamang pero posibleng may masamang epekto sa ating kalusugan, ang pagtulog na katabi ang cellphone. Marami sa atin ang may ugali ng ilagay ang cellphone sa tabi ng unan o sa mismong kaba habang natutulog. Pero ayon sa mga eksperto, ang ganitong gawain ay may potensyal na panganib sa ating kalusugan. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang mga cellphone ay naglalabas ng low levels ng radio frequency or RF radiations na bahagi ng non-ionizing radiation. Bagamat wala pang matibay na ebidensya na direktang nagdudulot ito ng cancer, patuloy pa rin ang pinag-aaralan ang ilang long-term effects nito sa ating utak at katawan. Dagdag pa rito, ayon sa mga pag-aaral sa Harvard Medical School, ang asol na ilaw o blue light mula sa screen ng ating cellphone ay maaaring makaapekto sa ating melatonin production, ang uri ng hormone na responsable sa ating pagtulog. Maaari itong magdulot ng sleep disruption,
pagkapuyat, pagbaba ng immune system sa paglipas ng panahon. Ayon sa ilang kababayan natin, bahagi na raw ito ng kanilang routine ang pag-scroll sa social media bago matulog o ang paggamit ng cellphone bilang alarm clock. Paalala naman ng mga eksperto kung maaari, iwasan ang paggamit ng cellphone 30 minutes bago matulog. Ilagay ito sa layo na hindi madaling maabot habang natutulog at i-activate ang airplane mode upang mabawasan ang exposure sa radio frequency radiation. Maliit na hakbang man ito, pero malaking tulong para mapanatili ang maayos na tulog at mas malusog na pangangatawan.